Ibig sabihin, ano man ang gagawin mo yan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Naglingkod ka sa Diyos, palagi kang narito, may ginagampanan ka, ordinary kang kapatiran, gawin mo yan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi, may pasasalamat sa Panginoon. Bakit idinagdag yung may pasasalamat sa Panginoon? Dahil ang pagpunta sa gawain, mga minamahal, yan ang isang ayaw ng kaaway ng Diyos. Sino ba ang kaaway ng Diyos? Si Satanas. Ayaw ni Satanas na ikaw ay makarating dito. Kahit na ikaw ay baguhan, kahit ikaw ay sasabihin natin medyo matagal na, o kahit ikaw matagal na sa mahal na Panginoon, ang ayaw ng kaaway ng Diyos, yung makarating ka sa gawain ng Diyos. Ang ayaw ng kaaway ng Diyos, pag nakarating ka kasi, mapupuspos ka ng Espiritu Santo. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. Ibababa mo ang sarili mo sa harap ng Diyos. Pag nanalangin ka sa mahal na Panginoon, didinggin ka ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang karamdamang mong taglay, uuwi kang taglay ang kagalingan, may problema ka, pag-uwi mo, magaang na ang iyong kalooban. Isang araw, babango ka sa iyong higang, masayang-masaya ka na. Kompleto na kagalingan mo, lutas pa ang iyong problema. Kaya ayaw ni Satanas na makarating ka sa gawain. Kaya nga yung pagpunta sa gawain, yan sinasabing striving. Pag sinabing striving, pipilitin mo na makarating sa gawain. Kahit na murahin ka ng asawa mo, saktan ka ng asawa mo, pigilan ka ng kahit sino. Ako kaya kong sabihin. Kasi nung ako'y nagsimula, mga minamahal, nakatakim ako ng mainit na sampal sa nanay ko. Pinalayas ako sa bahay namin. O yan, naranasan ko yan, mga minamahal. Naranasan kong dadalo sa gawain, mga minamahal, walang pamasahe. Naranasan ko yan. Magbenta ng bote para magkaroon ng pamasahe. Pag-uwi ko, naranasan ko, mga minamahal, saan ako kukuha ng pamasahe. Pero dahil ako naman ay pinalusog na ng mahal na Panginoon, kung hindi mo kaya sa bypass, ay ibig sabihin ng bypass, sumakay ka sa jeep, sumakay ka sa bus, kausapin mo yung driver, sabihin mo, wala kang pamasahe, bypass yun. Eh kung hindi mo kayang gawin, eh di mag-bypass ka. Gamitin mo ang iyong mga paang pilalakas ng ating mahal na Panginoon. Ako naranasan ko walang pamasahe, mahal na Panginoon, uwian na. Gagamitin ko yung aking mga paa, pauwi sa aming gawa, sa aming tahanan, mula Luneta, mula sa Novaliches, naranasan ko lahat yan. Pero kasi nakita ng Diyos, ako'y nasa gawain para sa Kanya. Walang mental reservation, mga minamahal, walang pag-alinlangan. Kaya bago pa man matapos ang closing prayer, bago pa tumalon, mga minamahal, lang 3 beses, may umaakbay na sa akin, Brad, sabay na tayo, ako nang bahala sa pamasahe mo. Hindi ko rin nararasang maglakad. Pinaplano kong maglakad. Plano ko yun. Dahil ipinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, hinihipo ang kahit sino, pag-akbay sa akin, may pamasahe na ako pauwi sa aming tahanan. Kaya sabi ng ating nabasa, ano ba nang gagawin mo? Nakikita ka ng Diyos. Kaya gawin mo yan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, may pasasalamat. Verse 23 ang sabi, ano mang iyong ginagawa ay iyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Paano mo daw gagawin? Buong puso, mga minamahal. Buong puso mo yan gagawin para sa Panginoon, hindi para sa mga tao. Hindi yung hiyang-hiya tayo, mga minamahal, dumalo sa gawain ng Diyos. Minsan patago-tago pa tayo, baka makita tayo ng kapitbahay natin. Alam nyo, isa yan sa problema ko. Dahil kami nakatira, mga minamahal, malapit sa squatter. Yung amin kasi compound. Pagtawid mo, squatter area, malaking squatter area yon, mga minamahal. Sa madalit salita, lumaki ako sa squatter area. Pero yung aming lugar, mga minamahal, compound, ibig sabihin, 7 bahay kaming nandun, inuupahan namin yung lupa. At dahil sa squatter ako lumaki, alam niyo ba sa squatter, ang mga tao dyan, mga minamahal, chismoso at chismosa. Eh di nagkaroon nga ako ng ketong. Gumaling na ako sa aking karamdamang ketong.
Ang problema ko, mga minamahal, paano ko ipatotoo sa television pa? Ako'y magpapatotoo na ako'y isang ketongin. Inisip ko, nako, mapapanood ako ng mga kapitbahay namin ito. Pagchichismisan ako. Pero mas mahalagang maipahayag mo ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi, gawin mo yan ng taus-puso sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. So, unang patotoo ko sa Channel 13, mga minamahal, 1991, nagpatotoo ako. Di pinatotoo ko na, ako'y mikitong, pinagaling ko ng malapit noon. Pag uwi ko sa amin, hindi ako nagkamali. Sinalubong ako ng mga kapitbahay naming chismosa. Anong sabi nila? Ay, sinuwi. Kaya pala hindi na lumalabas ng bahay ito. Mikitong pala ito. Pero napanood ka namin kanina sa Channel 13. Pinagaling ka pala ng Diyos na pinupuntahan mo. Ay, di naging pagpapala patuloy ako, mga minamahal. Misa ikinahihiya natin ating pagiging Kristiyano. Kasi hindi tayo gumagawa ng ayon sa ating puso. Pero sabi ng ating labasa, gawin mo yan ng tao sa puso. Nagpapasalamat ka sa Diyos. Lahat ng hadlang sa daraanan mo, aalisin ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Verse 24, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin nyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesus Kristo. So ano ang ating tatanggapin? Pag ginawa natin ito ng tao sa puso, ang sabi, meron kang ganting mana. Hindi ganti ng Diyos, hindi sinasabing wrath of God o galit ng Diyos ang tatanggapin mo. Ang sabi, meron kang ganting mana. Ibig sabihin, may mamanahin ka na mabuting bagay mula sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 25, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinatanging mga taong. Kung ang masama ay tatanggap ng masama ayon sa kanyang ginawa, ikaw naggumawa ng mabuti para sa Panginoon, sabi ng ating labasa, meron kang tatanggaping mana mula sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Anong mana? Yan na yung buhay na walang hanggan. Yan na yung langit, mga minamahal. Na kung dito sa lupa, punong-puno ka ng pagsubok. Pag-araw ng gawain, narinig mo yung malupit na bibig ng iyong asawa. Mura dito, mura doon. Hinahanapan ka ng pera. Pag nasa langit ka na, wala ka nang maririnig na ganyan. Ang maririnig mo na, mga minamahal, ay awitan, papuri, pati ikaw, magpupuri ka sa ating mahal na Panginoon. Yung kahirapan mo sa lupa, malilimutan mo na. Pero habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, yung asawa mong matindi ang bunganga bago ka umalis ng tahanan, siya man din ay babaguhin at tatawagin ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi bago pa sa inyo, nasa amin muna. Kasi 1989 ako na-save, marami akong experience sa pamilya pa lang. O yung nanay kong sumampal sa akin, nagpalaya sa akin, isang araw, pumunta sa Amorato, walang kasama, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. O, hindi ba? Ipanalangin mo lang, isang araw, makikita mo yung asawa mong galit na galit sa'yo, pagpunta mo rito, nauna pa sa'yo, naunahan ka pa, sasabihin pa sa'yo, late ka, brother, nauna ako sa'yo. Di ba? Mas mainit pa yung asawa mo kaysa sa'yo, yung nanay ko. Hindi naman manggagawa yon. Pero pag nagpuri yun, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ganon magpuri yun. Kaya nyo yun? Yung iba nga rito, nagtaka ko pa paano naging prayer warrior daw eh. Prayer warrior sa labas, pagdating dito, pupunta ako rito eh. Paikot-ikot lang, hindi nagpuri. Paikot-ikot lang. Paano ka ba naging prayer warrior? Sa labas, prayer warrior ang tawag. Pagdating dito, paikot-ikot lang. Hindi man makatapos na isang oras na puri, mga minamahal, nanay ko, paggising nun, alas 7. Iinom lang na maligamgam na tubig yun. Wala pang almusal. Magpupuri, alas 2 ng hapon ang tapos nun, mga minamahal. Kaya naman ngayon, 85 years old na siya, hanggang ngayon, malakas. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ikaw mismo, na nakita ka ng Diyos, na gumawa ka para sa Diyos ng tao sa puso, meron kang ganting mana na ipagkakaloob ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, walk before
the Lord. Pag nakikita ka ng Diyos, kung lalakad ka, huwag kang lumakad sa likod ng Diyos. Lumakad ka sa harapan ng Panginoon. Huwag kang lalakad sa tagiliran, huwag kang lalakad sa kaliwat kanan, huwag kang lalakad sa likod. Ang sabi, walk before the Lord o lumakad ka sa harapan ng Panginoon. Basa. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 116, versikulo 9, balik sa 8. Ang lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Sa 8, sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan, at ang mga mata ko'y sa mga luwa, at ang mga paa ko'y sa pagkabuwal. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oh. Yung malakas na palakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Huwag kayong mag-alala pag linggo hindi magagalit yung kapitbahay natin. Di ba? Pag Biyernes lang, pis-pis lang yung palakpak natin. Pero pag linggo, yung malakas na palakpak ang ibibigay natin sa ating mga. Pag overnight prayer, hallelujah, praise the Lord, tayo lang nakarinig. Pero pag linggo, dapat yung hallelujah, praise the Lord natin hanggang langit, mga minamahal. Sabi ng mga Ilocano, kakamsat, ipukaw natin, praise the Lord, abot jay langit. Sa Tagalog, sabi ng mga Ilocano, isigaw daw natin, mga kapatid, ang hallelujah, praise the Lord, abot sa langit. Di ba? Kaya pag sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, abot sa langit. Pwede bang marinig yun? Wala naman ako narinig na praise the Lord. Sabi nyo lang, amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yan, siguradong abot yan sa langit. Walk before the Lord o lumakad sa harap ng Panginoon. Yung iba kasi, iba ang lakad eh. Para bang pinagsasawaan ng paglilingkod sa Diyos. Una, hot na hot, on fire na on fire. Kahit hindi ka nakatingin, talagang on fire. Tapos ang bawat trabaho, mga minamahal, habang lumilipas ang panahon, parang lumalamig at nanghihinayang na. Pero sa aking sarili, sinasabi ko lagi yung aking sarili, mga minamahal. Kung ikaw ay malulupaypay sa Diyos, sa banal na kasulatan, sinasabi, mabuti pa daw na hindi ka na nakakilala sa katotohanan. Kasi meron kang pagsisisihan eh. Meron kang pagsisisihan. At yung palulupaypay mo sa Diyos, yan ang hinihintay ng kaaway ng Diyos. Hindi naman matutuwa ang kaaway na ikaw ay on fire. Kaya gagawa siya ng paraan. Gagawin kang tamad. Alam niyo yung tamad? Lazy. Ibig sabihin parang ang bigat ng katawan mo. Gusto mo palaging may nakatingin para gumawa ka. Samantalang nung nagsimula ka, wala namang nakatingin, masipag na masipag ka. Dahil masipag ka, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Ngayon, naghahanap ka ng pagpapala, isang araw, pati ang meron ka. Sabi ng banal na kasulatan, aalisin sa iyo ng Diyos. Bakit? Dahil nagsimula ka ng maayos, natapos ka ng hindi maayos. Nasa banal na kasulatan ba? Nasa banal na kasulatan yan, mga minamahal. Kaya nga naging halimbawa ang pamilya ni Lot, mga minamahal. Anong halimbawa sa pamilya ni Lot? Sa Sodoma at Gomora, mga minamahal, ang pamilya lamang ni Lot ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ilang tao sila? 2 manugang, 2 anak, si Lot at ang asawa niya, 6 lang sila. Napakalawak ng Sodoma at Gomora at yun ay lugar ng mga kasalanan. Kaya isang araw, nangusap ang mahal na Panginoon kay Lot. Anong sabi? Lot, iwanan mo ang Sodoma at Gomora. Isama mo ang pamilya mo dahil gugunawin ko yan sa susunod na araw. Pag alis mo, huwag kang lilingon. Sabihin mo sa pamilya mo, huwag kayong lilingon dahil kapag kayo'y lumingon, kayo ay mapapahama. Sinabi niya sa kanyang pamilya, yung 2 manugang niya ayaw sumama. Bakit? Kasi ang gusto nila, kalayawan sa Sodoma at Gomora. Hindi alam yung salitang gunaw, mga minamahal. Ang alam nila, mabuhay sa kalayawan. Pero alang-alang kay Lot, iniingatan sila ng mahal na Panginoon. Sa madaling salita, nagpaiwan yung 2 manugang, mga minamahal. At pagkatapos, mga minamahal, ang natira yung 2 anak, yung asawa niya, at saka si Lot,
Sa madalit salita, dumating lang paggunaw ng mahal na Panginoon. Ginunaw Sodom at Gomorrah, sabi ng Panginoon, bilisan mo Lot, itakas mo yung pamilya, inulit, huwag kayong lilingon, pag kayo'y lumingon, kayo ay mapapahamak. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalakbay, lumingon yung asawa ni Lot. Ano nangyari? Naging haliging asin. Anong aral? Sa 6 na tao, 3 ang ayaw ng kaligtasan, ang isa'y nasa kalagitnaan na lumingon pa. Kaya sa 6 na tao gustong bigyan ng kaligtasan ng mahal na Panginoon, 3 lang ang nakarating sa lupain ng kaligtasan, si Lot at yung kanyang 2 anak. Yan ang ating kalagayan ngayon, mga minamahal. Meron kang pamilya mo na ayaw na maglingkod sa Diyos, gusto na ng kalayawan ng sanlibutan, pero isang araw, darating na ang paggunaw ng daigdig na ito. Kung hindi man yan dumating, dadating ang karamdaman, mapaparalyze, mga minamahal, at mamamatay, walang langit na naghihintay. Yun namang nasa kalagitnaan na dating masipag, ngayon tamad na, ang meron siya, aalisin ng mahal na Panginoon. Kaya sa asawa ni Lot, nasa kanya ng kaligtasan, at the middle of journey, biglang lumingon. Nawala ang kaligtasan hanggang kalahati lang. Subalit si Lot, isa lang ang kanyang pinakikinggan, ang salita ng Diyos. Lot, magpatuloy ka doon sa lugar ng kaligtasan, huwag kang lilingon. Sumama yung kanyang 2 anak. Naintindihan natin? Nasa banal na kasulatan yan. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, walk before the Lord. Kung lalakad ka, siguraduhin mo ang paglakad mo, ikaw ay nasa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, verse 9, ako'y lalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Saan ka lalakad? Sa harap ng Panginoon, saang lupain? Sa lupaing makasalanan? Sabi, sa lupain ng may buhay. Ang ibig sabihin, kung nasaan ang gawain ng Diyos, yan ang lupain ng may buhay. Dapat tuwing lalakad ka sa harap ng Diyos, makakarating ka sa bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo upang katagpuin mo ang ating mahal na Panginoon at mapil ka o mapuno ka ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Verse 8 ang sabi, sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, at ang paa ko sa pagkabuwal. Yun pala ang dahilan, bakit tayo ngayon ay narito. Dapat tayong lumakad sa harap ng Panginoon dahil iniligtas ng Diyos ang ating kaluluwa sa kamatayan, maging yung ating mga mata sa pagluha. Dahil dati lumuluha tayo, masakit ang ating mga rayuma. Yung ating TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, minsan paralyzed, masakit. Lalo na kung nakita mong ayaw ka na halos asikasuhin ng iyong loved ones, sinisigaw-sigawan ka pa. Hindi ba? Luluha ang iyong mga mata. Pero kung lalakad ka sa harap ng Diyos, lumuluha ang mata mo, hindi sa sakit, kundi sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi mga minamahal, maging ang ating paa ay iniligtas ng Diyos sa pagkabuwal. Noon wala tayong lakad na matino, palagi tayong nabubuwal. Ibig sabihin, pabalik-balik lang tayo sa kasalanan, mga minamahal. Amen? Hindi natin alam yung paggawa sa harapan ng Diyos. Hindi natin alam yon. Ang alam lang natin, may Diyos. Pero yung paggawa ng mabuti sa harap ng Diyos, hindi natin alam yon. Kailan natin nalaman nang iniligtas ng Diyos ang ating kaluluwa sa tinatawag na pagkapahamak. Kaya ngayon, dapat tayong lumakad sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil pag nagawa natin ito, mga minamahal, meron tayong tinatawag na strength and portion forever. Itong meron tayo. Kapag nagawa natin gumawa ng mabuti sa harap ng Diyos, ang meron tayo ay lakas at bahagi magpakailanman. Kaya sa Kristiyano, wala yung salitang panlulupaypay. Kung nanglulupaypay ka, ikaw ang may gusto niyan. Nanlulupaypay ako. Ang tanong naman, bakit? May dahilan ba para manglupaypay ka? Ngayon ka nanlupaypay. Bukas, may karamdaman ka na, lalo ka manlulupaypay. Kaya kung ang kaaway ng Diyos
binibigyan ka ng dahilan para manglupaypay, bigyan mo ng dahilan ng Diyos para bigyan ka ng lakas at bahagi magpakailanman. Baliktad ang Kristiyano eh. Bibigyan niya ng puwang ang kaaway para siya'y manlupaypay. Di ba? Bibigyan niya ng puwang ang kaaway. Ay, nasa pagsubok ako, nalulupaypay ako. Ay, tuwan-tuwa ang kaaway pag sinasabi mo yan. Lahat ng salitang against sa salita ng Diyos na sasabihin mo, ikinatutuwa yan ang kaaway ng Diyos. At yan ang kanyang tinatawag na kapangyarihan para ma-overcome kanya, para mapagtagumpayan kanya. Pero kung lahat ng nararamdaman mong hindi maganda, baliktarin mo. Nalulupaypay ka, sabi mo, ako'y malakas sa pangalan ni Jesus. Wala kang bahagi, ako'y may bahagi sa pangalan ni Jesus. May nararamdaman ka, ako'y walang nararamdaman sa pangalan ni Jesus. May financial problem ka, sabi mo, ako'y walang problema sa pangalan ni Jesus. Lahat ng sasabihin mong mabuti, iyon ang magaganap sa iyo. Dahil binibigyan mo ng lakas at bahagi ang sarili mo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kapag gumawa tayo ng mabuti sa harap ng Diyos, ang meron tayo, strength and portion forever, o lakas at bahagi magpakailanman. Last verse, maghanda ating mga nagtog, mga magpaawit. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 73, ang talatay 26, 28 at 27. 26. Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay. Ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ng Panginoong Diyos upang aking maisalaysay ang lahat ng iyong mga gawa. 27. Sapagkat narito, silang malayo sa iyo ay mga lilipol. Iyong ibubuwal silang lahat na nangakikiapid na nagsisiwalay sa iyo. Alakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Strength and portion forever, lakas at bahagi magpakailanman. Yan ang meron tayo. Kapag gumawa tayo ng mabuti sa harap ng Diyos. Kaya sabi ng 26, ang aking laman at ang aking puso'y nang lupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Sa makatuwid, meron kang mararamdamang palupaypay sa iyong puso, sa iyong sarili. Pero isipin mo, ang lakas at bahagi mo, Diyos ang pwedeng magbigay dito sa iyo. Huwag mo yang kalilimutan. Meron kang lakas na nanggaling sa Diyos, meron kang bahaging galing sa Diyos. Kaya sabi ng 28, ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ng Panginoon upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Ang mabuting bagay, lumapit ka sa Panginoon. Gawin mong kanlungan ng Diyos at isaysay mo ang mabuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaysa mag-ubos ka ng oras sa bahay nyo, mag-TikTok ka ng mag-TikTok, mag-cellphone ka ng mag-cellphone, manood ka ng mga palabas na Korean movie. Ang gawin mo, lumabas ka ng inyong tahanan. Ibahagi mo ang kabutihan ng Diyos sa bawat taong masusumpungan mo. Kaya malapit na ang November, mga minamahal, gagawin na natin ang ating anniversary, 32nd anniversary, sa pinagpalang lugar na ito, mga minamahal, meron ka ng kaluluwang inihandang dadalin sa harap ng ating mahal na Panginoon. Dahil pag hindi mo yan nagawa, ang sabi ng verse 27, sapagkat narito silang malayo sa iyo, ay malilipol. Iyong ibinuwal silang lahat na nakikiapid, na nagsisihiwalay sa iyo. Darating ang pagkabuwal, darating, mga minamahal, ang sinasabing pagkahiwalay sa Panginoon. Kung wala kang lakas at bahaging galing sa Panginoon. Kaya ang kailangan natin ay lakas at bahaging galing sa Panginoon, at magkakaroon tayo nito pag gumawa tayo ng mabuti sa harap ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ating topic, doing good. Sabi ng ating labasa, for God. Gumawa ng mabuti para sa Diyos. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa mahal na Panginoon. Mga dala niyong bisita,
hihintayin natin sila. Dalhin nyo sila sa harapan para hindi masayang ang araw na ito. Kung bukas, nakalaan na ang karamdaman, pagka-paralyze, sakit sa puso, kamatayan, iuurong ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa araw na ito, gagawa ka palang mabuti para sa Diyos. Tayo mau.